Kuya Benny at mga kababayan, o nakikinig po kayo ha. Yung yung pangakong 20 pesos na bigas. Ang daming umasa dyan. Well, ako hanggang ngayon, maasa ako ha. Oo. May pag-asa naman habang may buhay, may pag-asa. Pwede bang doon sa ating mga kasama kasi nakaschedule na mag-report sa ating Eden. I-report niya ito Yun daw pangakong 20 pesos na kada kilo ng bigas ng Pangulong Bongbong Marcos, malapit na raw pong tuparin. Nabigla kayo, no? Malapit ng tuparin. Ibig sabihin, bago matapos ang termino ng Pangulong Bongbong, ay gusto niyang may sakatuparan kasi naging political naman ito campaign promise ito, Kuya Benny, last elections. Yan yung isa sa pinanalo niya. Yan. Opo. 20 pesos na bigas. Oo. Sana mapakinggan natin. Sino ba may sabi nito? At gusto nating maging laman na rin ito, no? Sana ng ating magiging Vox Populi sa araw na ito. Kung ang ating mga kababayan ba ay umaasa pa nga. Huwag din naniniwala. Umaasa na lang. Umaasa na lang, Oo, hindi maniwala. Umaasa pa nga na bago matapos ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos, ay may saktuparan. Ito hong 20 pesos na bigas. Yan. Tama-tama, tinatawagan sa atin. Nagkausap pa rin yung Yusek Claire. Nagkukwentuhan pa rin sila kakapi. Baka ninenervous na naman si Yusek Claire ng mga tanong nila. Kasi pagkatapos ng press nun, talaga niya yan, Den, kami mga tayo. Kunyari lang ata Hindi, pero alam mo, maganda yun Kung mapagtatanong niya kay Yusek Claire. Kapag yun ay nasagot naman ni Yusek Claire, abay talagang wala nang pwede ipalit sa kanya bilang spokesperson. Dahil napakagagaling din ang tanong ng ating kapatid na Eden. Hindi, ako naman nagtataka, bakit tayo nabibigla sa mga ganong tanong, Well, hindi ba sa Amerika nakikipag-away ngayong reporter sa presidente ng Amerika babato pa nga sa pato. Di ba? Hindi lang sila nasanay ng reporter sa Pilipinas, may mga ganung tagpo Pero sa ibang bansa po, pangkaraniwan po yun Saka pwede ba naman sabihin na ayaw mo sagutin? Oo. Di ba? Di ba nang ilawain? Nung magkakala ko nung unang araw ni si Yusek Claire, di ba yun ang naging advice mo Mayroon tayong paraan na ang mensahe ay pwede mong iparating sa taong bayan na hindi ka nagkakala. Ilising ko. Oo, sige. There are lots of ways to skin a cat. Yan. Ito na. Kuya Benny. Oo. Kasi ito yung magiging laman ng ating Vox Populi ngayon. Yung magandang balita niya. Yan. Ako, again, liwanagin natin Ako po bilang isang mamamayang Pilipino, bilang isang anak ng mag-asaka, ay umangasa na matutupad talaga itong 20 pesos na kilo ng bigas. Alamin natin ang report, and then, matutupad pa yung aming inangasahan? Naku, sa wakas na Kuya Jen, dahil magtatatong taon na sa pwesto itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., alalahanin natin, panahon pa ng eleksyon ng banggitin niya na ibababa niya sa 20 pesos yung kilo ng bigas. Ngayon ay makakabili na ang publiko ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Yan ay matapos nga ang i-anunsyo ni Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. Kasunod ng sinagawang closed door meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at yung 12 Visayas Governor sa Cebu Provincial Capital kanina lamang ito. Actually, binigyan kami ng information ng Maro na si Pangulong Marcos mismo sana ang mag-aanunsyo nitong pagbaba ng bigas sa 20 pesos. Pero mukhang nagkaroon ng pagbabago, kaya naman itong si Agriculture Secretary Laurel ang siyang nag-anunsyo na lamang. Sinabi ng kalihim na sisimulan yung pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas Region bilang pilot region yung kanilang pagbebentahan ng bigas. Sinabi ni Laurel na sa ngayon ay ilulunsad nila ito sa nasabing region dahil nga mas marami yung mga nangangailangan nating mga kababayan doon sa bahagi ng Visayas. Magugunita nga natin na ang 20 pesos na bigas ay matagal nang inaasam-asam ng ating mga kababayan.
Pero para dun sa ilang netizen na nakausap natin kanina, Kuya Jen, na Kuya Benny, Kuya Nelson, mas mabuti raw na sa buong bansa ipatupad itong 20 pesos kada kilo ng bigas upang mas maraming mahihirap na Pilipino yung makinabang. Pero sabi naman ng kalihim, yun nga, mas marami yung nangangailangan pa dun sa Visayas region, pero huwag mag-alala dahil ito ay ipapatupad na rin naman sa iba pang mga lugar o sa buong Pilipinas kapag ito ay napag-aralan na mabuti pa yung paano yung re-release nito, pagbibenta. Nilinaw din ng kalihim na meron na 2 template actually na inihanda sila yung pwede kang bumili ng 5 kilong bigas bawat pamilya kada linggo. Meron din 10 kilong bigas. Pero mukhang mas napag-desisyonan yung 10 kilong bigas. Ang katubas daw niyan ay 40 kilos per month yung maaaring mabili ng bawat pamilyang Pilipino. At ito ay sa halip na hanggang December lamang, ay palalawigin pa ito hanggang February ng susunod na taon. Pero nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos sa DA na kung maaari ay ituloy-tuloy ito hanggang sa 2028. Itong pagbibenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Kuya Jen, Kuya Benny, back to you. So, isang bagay lang din, bago ko magpaalam, may pag-asa na may patupad sa buong bansa ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Iyan ay kanilang titingnan, Kuya Jen? Kasi naman parang ang lalabas nun, mukhang hindi rin naman masusunod matutupad ng Pangulo, yung pangako niyang 20 pesos. Kung dyan lamang sa bahagi ng Visayas ibebenta ito. Ngayon pa nga lang, may mga nagre-react ng mga kababayan natin na parang ang lumilitaw ay panahon kasi ng kampanya, kaya yan ay mukhang magbebenta ng 20 pesos na bigas. So, para patunayan ng Pangulo yung kanyang pagtupad sa kanyang pangako, dapat sa buong Pilipinas ay maging available itong 20 pesos ng kada kilo ng bigas, Kuya Jen. So yung Visayas, meron na. Gaano karami yung ibinibenta ngayon batay sa pahayag ni Secretary Loren? Kuya Jen, sisimulan pa lamang yung gagawin na pagbibenta, pero hindi pa talaga nagbebenta ngayong araw to kasi kanina lamang nag-meeting at inaasahan na meron pang mga pupuliduhin mga parang rules o kaya regulasyon para ito'y maibenta nga kakatulungin itong mga local government units ng Visayas region. Ayan. Okay. Kuya Benny, ako sa'yo. Well, talagang dito makikita naman natin na ginagawa ng paraan ng ating pamahalaan kung paano mabababa yung presyo ng bigas. Yeah. Pero dito, malabo pa eh. Hindi malaman kung ano yung guidelines when it comes to the disposal. Kung ilang kilo ba, isang tao? Ilang tao ba ang pwede makinabang? Baka naman isang daang tao, isang daang pamilya lang yung makikinabang yan. Abay, hindi po mararamdaman ng sampayanan yan o ng Visayas mismo. Yeah. Diba? Anyway, Dan, salamat ha. Thank you.